Ramdam na ramdam ko ang init sa paligid. At alam kong ganun din siya. Alam kong sabik na din sa akin si Drake kaya ibibigay ko sa kanya ang pangalawang galaw ng isang Ann Velasquez. Tita, baka biglang umuwi si Papa. Baka mahuli tayo. Agad ko siyang siniil ng halik. Isang halik na ngayon ko lang ipaparanas sa kanya. Sinabihan na kita, don't you ever call me tita kapag dalawa lang tayo. Just call me on my fucking name, Drake. Agad kong tinanggal ang kanyang pants at ang aking saplot. Ibang klaseng sensation ang nararamdaman ko kapag si Drake ang kaharap ko. He's so fine and hot. Ibang gigil ang pakiramdam pag siya ang kasama. Pinakamagandang sasakyan na nasakyan ko at talagang uulit-ulitin ko. Why you're so hot, Ann? Ba't hindi kita maiwasan? Ang sarap sa pandinig ng mga sinabi niya. Ramdam kong gusto niya din talaga akong angkinin. Pagkatapos mangyari ang isang mainit na hapon, ay kitang-kita ko ang mukha niyang halatang napagod at naubusan ng lakas. Tumayo na ako at dumiretso sa shower room at sumunod naman siya sa akin. Habang nasa shower kami, ramdam ko ang awkward dahil may gusto ata siyang sabihin sa akin. Ann? May gusto ka bang sabihin, Drake? Matanong lang, bakit si Papang napili mo? Hindi ako agad umimik. Alangan namang sabihin ko kasi pera lang ang kailangan ko. Alam ko namang masasaktan ang loob niya kasi kahit papaano tatay niya pa din yun. Hindi ko din alam. Siguro dahil siyang nakilala ko? Paano tayong dalawa? Itong nangyayari. Humarap ako sa kanya, sabay binigyan siya ng mainit na halik. Ayoko mag-isip siya masyado. Madami pa kaming pagdadaanan. Hindi pa ito yung oras para malaman mong lahat. Ang isipin mo na lang, parehas tayong masaya, Drake, at mauulot pa to. Basta tahimik ka lang, Nanatili ng tahimik si Drake at pinagpatuloy na lang ang pagligo. After namin magligo ay nilinis ko ang mga kalat na nagawa namin. Samantalang naghain naman siya ng dapat merienda namin. Sabi ko, tuturuan kitang magluto pero ako ang minerienda mo. You're tasty naman so why not? Aba, kailan ka pa natuto ng ganyan, Mr. Drake Monteverde? Agad niya akong binuhat at inupo sa lap niya at sinubuan ng cookies at tinapay na ginawa namin. Hala, bakit siya ganito? Bakit parang ako na yung bini-baby? Masarap ba? Ikaw o ang pagkain? Isang ngiti lang ang isinagot sa akin ni Drake. Ngayon ko lang napansin, maliban sa masarap siya, malakas talaga ang appeal niya at yung mga ngiti niya nakakabihag ng puso. Habang patuloy kaming naglalandian ay may biglang kumatok sa pinto. Agad akong umalis sa pagkakaupo ko kay Drake at binuksan naman niya ang gate at tumambad doon si Paulo. Nox, talagang hinandaan niyo pa ako ng merienda. Baliw, niluto yan ni tita. Tantanan mo ako, Drake, tita, kami nga ni Lay ang nagreto sa inyong dalawa. Teka, ba't parehas kayong bagong ligo? Nagsabay ba kayo? Itinanggi naman ito ni Drake at kita talaga sa mukha ni Paulo ang pagtataka. Kalaunan, hindi na din napigilan ni Drake na umamin. Pinaliwanag din niya sa akin na hindi talaga sila nagtatago ng sekreto ni Pao. At naiintindihan ko naman yon. Walang kaso sa akin yon dahil si Paulo ay nobyo naman ng kapatid ko. Ang akin lang sana magstay siyang loyal sa part ng best friend niya. Dahil kung hindi, malaking gulo ang mangyayari. Suporta ako sa inyo, Ate Ann at paring Drake, pero mag-iingat kayo ha. Mahirap yung sitwasyon na yan at baka mahuli kayo. Mahuli saan? Sambit ng papa ni Drake. Nagulat ako na nasa likod na pala ang papa ni Drake.
Ni hindi ko man lang napansin. Narinig niya kaya lahat ng pinag-usapan namin at nila Drake tsaka Paulo?